From religion to reality, the church God intended. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Acts 17:24-25. May isang kakaibang irony sa panahon ng bagong tipan. Ang mundo ay punong-puno ng religion pero kulang sa Diyos. May templo ang Jerusalem, may batas si Moises, may ritual ang mga pari. At gayunman, nang dumating ang anak ng Diyos, hindi siya nakilala. Ito ang problema ng religion kapag nahihiwalay sa puso ng Diyos. Nagiging sistema ito na kayang patayin ang mismong Diyos na sinasamba nito. Sabi nga ni A.W. Tozer, religion can be a substitute for God and often is. Ang Acts ay hindi lamang kwento ng paglaganap ng iglesia, ito ay kwento ng paglaya ng Diyos mula sa mga kahon na ginawa ng tao. Acts 2. A community, not an institution. Sa Pentecost, walang itinayong gusali, walang binuong denominasyon. Ang bumaba ay espiritu, hindi sistema. Ang mga tao ay nagtipon, nagbahagi, nanalangin, nabuhay ng magkakasama. Hindi sila naging religious organization, sila ay naging living organism. Si John Stott ay nagsabi, "The church is not a building, it is a people." At dito natin makita ang unang aral. Ang church ay hindi lugar na pinupuntahan, ito ay buhay na pinamumuhayan. Acts 3-4, the God who cannot be controlled. Sa pintuan ng templo, hindi sa loob, naganap ang himala. Sa labas ng system, doon kumilos ang Diyos. At nang dalhin sina Pedro at Juan sa harap ng Sanhedrin, lumitaw ang banggaan. Authority ng religion versus power ng espiritu. Sabi ni Gamaliel, Acts 5 ngunit parehong diwa, if this is from God, you cannot stop it. Ang Diyos ay hindi pag-aari ng anumang institusyon, hindi siya kayang ikulong ng hierarchy. Sabi ni Oswald Chambers, the life of God in us is not something we control, it is something that controls us. Acts 6-7, Stephen and the shattering of the temple idea. Si Stephen ang unang tunay na teologo ng church at ang unang ring martir nito. Sa kanyang sermon, hindi na lamang inalala ang kasaysayan, binasag niya ang maling pananaw. The Most High does not dwell in houses made by hands. Ito ay hindi maliit na pahayag. Ito ay isang lindol sa buong religious system ng Israel. Kung ang Diyos ay wala sa templo, ano na ang mangyayari sa buong structure ng religion? Si N.T. Wright ay nagsabi, God's presence had moved from the temple to a people. At dito natin makita, ang sentro ng Diyos ay hindi na lugar, kundi tao. Acts 10, the end of exclusivity. Sa bahay ni Cornelius, isang Romanong Gentile, ginawa ng Diyos ang hindi inaasahan. Ibinigay niya ang espiritu sa mga hindi kabilang. Walang conversion ritual, walang pagsunod muna sa Jewish law. Taning isang bagay, faith. Si Timothy Keller ay nagsabi, the gospel is not religion, it is the end of religion as a way of salvation. Dito tuluyang nabasag ang pader, hindi ka kailangang maging religiously qualified para tanggapin ng Diyos. Acts 15, when the church said no to religion. Kung may pagkakataon para gawing requirement ang religion, ito na yun. Pero ang desisyon ng Jerusalem Council ay malinaw. Hindi ipapatawan ang Mosaic Law, hindi gagawing requirement ang circumcision. Bakit? Kasi alam nila, kapag dinagdagan mo ang grace, hindi na ito grace. Si Martin Luther ay nagsabi, grace is given not because we have done good works, but in order that we may be able to do them. Ang kaligtasan ay hindi produkto ng sistema, ito ay regalo ng Diyos. Acts 17, the God beyond religion. Sa Athens, lungsod ng mga Diyos at pilosopiya, ipinahayag ni Pablo, God does not live in temples built by human hands. Ito ay hindi lamang criticism, ito ay revelation. Ang Diyos, hindi kinokontrol, hindi kinakahon, hindi sineserbisyohan na parang kailangan niya tayo.
Sa halip, siya ang nagbibigay ng buhay sa lahat. Sabi ni C.S. Lewis, he is not the sort of God you can put in a box. The Great Balance. At dito tayo dapat maging tapat. Ang Acts ay hindi laban sa church. Ito ay laban sa dead religion inside the church. May structure ang early church. May leaders, may gatherings, may order. Ngunit ang kaibahan, hindi ito empty form. Ito ay spirit-filled life. Si Dietrich Bonhoeffer ay nagsabi, "The church is the church only when it exists for others." Conclusion. Ang Acts ay kwento ng dalawang bagay, pagbagsak ng religion bilang daan sa Diyos at pagtaas ng isang buhay na church na pinanumunuan ng Espiritu. Mula sa temple to people, law to grace, ritual to relationship, exclusivity to mission. Ang trahedya ng religion ay kaya niyang panatilihing abala ang tao sa Diyos nang hindi niya kailanman nakikilala ang Diyos. Ngunit ang mensahe ng Acts ay ito, ang Diyos ay hindi hinahanap sa sistema, siya ay nakikilala sa isang buhay na relasyon kay Kristo sa kapangyarihan ng Espiritu.